Hello, konnichiwa! Ito na yung part 2 ng Vietnam adventure namin. This time, samahan niyo ako na maghanap ng mga authentic Vietnamese food. Let's try! Malaking pagsubok ang pagtawid. Mahirap tumawid. Oh, ang dami-dami nila. Pero ko 信号ないじゃん。 Ayun, sabay tayo dito kaya. Oh my God. Try natin kumain dito sa Na Bep Shua. Ang hirap talagang bigkasin ng mga pangalan nila. So, by the way, mga authentic Vietnamese food yung sineserve nila dito. At ayan, nag-order na nga yung asawa ko. Yung mga price nila ay medyo mura siya as compared sa mga kainan sa Japan at Pilipinas. Ban Seo ang unang in-order namin. Ibabalat mo siya sa rice paper at isasaw sa kanilang special sauce. Kasama ng mga fresh vegetables like lettuce, cucumber, and mango. Parang meron din siyang puso ng saging. Alam mo guys, ang sarap talaga dito sa Vietnam kasi talagang balance yung pagkain nila. Sobrang health conscious nila kaya lagi silang merong mga gulay na kasama ng mga pagkain nila. So ayan, tinry na nga ng asawa ko ang aming first Vietnamese food at talaga din namang nagustuhan niya kasi masarap talaga yung lasa at healthy talaga siya. Kapag medyo nagkakaedad na talaga tayo ay nagugustuhan na natin yung mga healthy food na katulad nito. Lalo na itong pho na talaga palang sobrang daming herbs at saka sobrang daming ingredients na nilalagay dyan. Kaya talagang kakaiba yung lasa niya na dito mo lang talaga matitikman yung authentic na ganyan dito sa Vietnam. Famous din yung Vietnam sa different kinds ng mga spring rolls. Kaya ito ngayon ang in-order namin, yung mix ng shrimp at pork na spring rolls na sobrang nagulat talaga ako guys sa lasa niya at sobrang sarap. Nagustuhan ko to. Ay, sobrang sarap nito. Ang sarap ng ano nila, ng Shanghai nila. Crispy. Grabe. Ang sarap. Limpya na isa. Masarap ng gulay, fresh na fresh yung gulay niya, masarap. Nag-order din kami ng ginisang kangkong dahil favorite ng asawa ko yan at nagustuhan din niya. Yung price ng mga food dito guys ay mga nasa 60,000 dong pataas or mga 130 pesos lang sa atin. Lalo na tong fried rice nila, sobrang sarap din ito. Hindi ako makaget over sa sarap ng Shanghai talaga nila, grabe. Mix ng pork and shrimp na sobrang lutong at sobrang tamang-tama lang yung lasa niya. After namin kumain ay naglakad-lakad muna kami sa city at na-observe ko na ang dami nilang ino-offer na mga flowers and food. Kaya naman pala ay sineselebrate nila ngayon yung Hungry Ghost Month. Nag-o-offer sila ng mga food and flowers para sa mga espiritu nang galing sa ibang mundo. Para sila ay swertihin at itaboy ang malas. Yung pinaka-famous na street food nila itong Banh Mi. Pero this time hindi muna namin siya itentry kasi nabusog kami. Pumasok kami dito sa famous na cafe nila, Kong Cafe. At sobrang daming tao dito guys. So ano pang iniintay natin? Pumasok na tayo sa loob at itry natin kung talagang masarap yung Vietnamese coffee. Ang daming different kinds ng mga inumin dito. Yung price niya ay nagre-range sa 112 pesos pataas. Ang pinaka-famous ay itong coconut coffee. Napagod kami kalalakad. So, tikman muna natin to. Oh shit! Ang sarap ng coconut coffee ng Kong dito sa Vietnam. Ang sarap talaga guys. Creamy kaya no wonder kaya ang daming tao dito. Yung naman ay mix fresh fruit with yogurt. Oishi? Mango. Oishi desu ka? One-san. Oishi? Mango ga aru ne. Yogurt to tomato. Oishi datte. Nanka hotel no yogurt oishi rashi. Kedati. Hai. Nagsusubukan pa sila. Wow, ang sweet. Ang sweet naman. Pakiramdam ko ay underrated lang yung mga Vietnamese food. Sobrang sarap talaga kasi nung una akala ko ay hindi masarap yung mga pagkain pero nung natry ko ay
ay nagustuhan ko ito. Depende talaga sa panlasa natin. Pagbalik namin ng hotel ay naka-light up na nga itong Dragon Bridge at sobrang ganda niya talaga. And pag uwi namin na-surprise ako dahil nakita ko sa bus ng window ng hotel namin na meron palang fireworks display ngayon. At sobrang nag-enjoy ako at nagpapasalamat talaga ako kay God na na-experience ko yung mga bagay na to. Sobrang blessed at sobrang happy ko ngayon. Let's be grateful for everything that we have. So tomorrow is another day. Nandito kami, back to hotel na kami guys. So this is our first day in Da Nang. Sobrang enjoy kami and mas marami pa kaming exciting na memories na gagawin for tomorrow. See you!